Asesio Topacio. Ayan, attorney, take it away! Yes, magandang umaga po sa inyo. Joining you via Zoom, Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga, Topacio. Mga bati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Ang ating araw ay 19. Ang ating petsa ay petsa pala yun. Ano ba yan? Ang ating petsa ay 19, ating araw ay Martes at ating oras ay Alas 11:04 ng umaga. At siyempre po ang ating laging kasama. Miss Juvie de Guzman. Ayan, idol, ang dami naghahanap sa'yo. O, pasensya ka na't napaka-busy po natin sapagkat kahapon lamang po ay nagkaroon po tayo ng press conference sa ngalan ng PDP kung saan po ay amin pong inihayag ang aming stand dito sa kontrobersyal na flood control project ng ating pamahalaan. At ang sabi nga po namin, bagamat we welcome any investigation on the matter, kami po ay medyo may reservation kami sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sapagkat unang-una po, bakit parang sinisingle out yung ilang mga contractors? Di ba, 15 po yung ibinigay niya. At yun pong 15 may mga pangalan po roon na reported. Reported lang naman po, no? Hindi naman natin sinasabing totoo. Reportedly ay mayroong kinalaman sa mga leaders o mga kaanib ng House of Representatives. Bakit hindi yon ang sinisiyasat? Sinisingle out ang isa o dalawang kontratista. Number 2, sabi ko nga Ma'am Jobs, Opo. it always takes two to tango. In this case, it takes more than two to tango. Hindi lamang po may problema ang kontratista kung palpak ang proyekto. Hindi ba ang naglalagay ng specification, yung mga standards? Yes, Halimbawa, let's say, flood control project sa, ito example lang naman to, hindi natin sinasabing totoo to. Yes, sir. Sabihin natin, Bulacan, sa Angat River, di ba? Aha. O ganito kahaba yan, ito, 8 kilometro ay malalagyan ng revetment upang hindi mag-overflow yung river. Ayun. Ito ang kapal, ito ang lalim, ito ang gagamiting materyales, ito yung bakal, ito yung simento, etc. etc. Yan. Yun. Tama. So, ang gagawin, may mga private contractor, yan ipapublish sa website ng DPWH. Ito yung mga projects. May mga contractor, bibili ng bid documents. Binibili yung bid documents eh. Nandoon po yung mga terms of reference, lahat ng impormasyon tungkol sa project. Opo. Binibili yun kahit hindi ka magbibid kasi para pakitang seryoso ka kasi baka usi ka lang eh. Opo. Usisero. Usisero. Bigla kang lilitaw doon at hihingi ka ng bid document, makapal yun. Mahal din i-reproduce yun, binibili yun. Opo. Yan. Bibili ka ng bid document, 50,000. May mga ganun yun, medyo substantial Ganun din. pala kamahal yun. Screen yung mga nuisance na mga bidders, di ba? Opo. Okay. So, pagbili noon, titingnan nyo ng isang contractor, kaya ko to sa ganitong presyo. Let's say, ito sa 100 million ay tutubo pa ako rito. Yan. Sasabihin ng contractor, Opo. magkakaroon ng bidding yan, may schedule, may sealed bids yan, nasa sobre. Opo. Ang bidding yan, isasubmit sa Bids and Awards Committee. Yes, Dati yan, Pre-Qualification Bids and Awards Committee. Ngayon, wala na yung pre-qualification kasi ini-screen antimano yan. Under the new procurement law, wala na yung pre-qualification Bids and Awards Committee. Ang Bids and Awards Committee po, DPWH po yan. Hindi naman ibang tao yan, kundi DPWH. Ayun. Yung successful bidder, i-award yung contract, sasabihin, 100 days, gagawin mo yan. Ito, 100 million, etong specs. Yan, then progress billing yan. 10%, 20%, minomonitor yan ng DPWH. Opo. Okay, kung yan ay
10%, 20%, 50%, 75% until 100% completed, yan ay i-inspeksyonin ng DPWH, ng District Engineering Office. Oh, supposedly, tama. Tama, according to plan, yung materyales na ginamit ay tama, yung tibay at lakas ng flood control ay tama, saka yan ay magbibigay ng completion. Certificate of completion, kukubra yung contractor. Doon pa Yan lang. gastos doon sa project na yon. Pupunta pa sa COA yon. I-audit pa yon. Ala, ang haba pala ng proseso. Oo, kung yan ay nasa siyempre may local government, may mga permits pa yung kukunin sa local government. Ayun. May mga requirements din yun. So marami po ang players ng isang project. Hindi lang ng flood control, kundi lahat ng projects na undertaken by a private contractor upon the behest of the government. Yan po ang may proseso. Yan ang panghabang proseso niyan. Opo. Yun, kung may problema dyan, bakit yung contractor ang sasabihin mo? Huwag magpaliwanag yung contractor. Hindi ba dapat magpaliwanag din ng DPWH? Dapat na magpaliwanag yung district engineer. O, engineer, bakit mo pinayagan ito? Substandard pala ito. Dapat mag-usap sila. Nag-issue ka ng certificate of completion. Ba't pinabayaran mo to? Or, bakit ganitong materialis nito? Kulang-kulang pala. Yung rebar, nipis, etc. Iyon po ang ating tinitingnan dyan. Kaya sinasabi ko, yung ginagawa ni Pangulo parang moro-moro lang eh. Kasi siya nag-inspect. Ano ba namang qualification ng Pangulo para mag-inspect ng public works? Kaya nga may alter ego siya, yung Secretary of the DPWH. Ayun, Number 2, dapat po pananagutan yung DPWH. Bakit? Sa laki ng anomalya, ba't ayaw mo suspindihin yung DPWH Secretary? At sasabihin, may tiwala ka pa. May tiwala ka pa, palpak nga. Yun ang sinasabi ko. At pat isa lang, 15 yun eh. May mga sabi-sabi lang naman, hindi natin alam kung totoo na yun daw legacy. May kaugnayan sa isang house leader. Yun daw Sunwest, meron. Yung isa pa na sinasabi, high tone. May kinalaman din daw yun. etc. Bakit hindi yun ang inuuna? Ang dapat pong gawin dyan, alam nyo, ay kung talagang sincero ang Pangulo na malaman kung anong nangyayari dito sa proyektong ito. ay gumawa siya, mag-create siya by executive order ng isang parang truth commission o board of inquiry, parang yung sa 44. Opo. Or, Ma'am Jubes, ikaw bata ka pa kasi hindi mo pa naabutan nung napatay si Ninoy, ano? Batang isip. Hindi, ibig sabihin, ilang taon ka ba nung napatay si Ninoy? Ay, hindi ko matandaan. Nasa labas college na ako noon eh. Namatay si Ninoy. Aking natatandaan correctly, ako'y first year AB. Hindi pa college of law, AB pa lamang. Teenager ako ng teenager, attorney. Teenager. Opo. Kung nagugunita mo, noong nagkaroon ng clamor, nagkaroon ng panawagan, matindi at maingay na panawagan sa mga taong bayan na panagutin ang pumaslang kay Nino, siyempre, bago mo panagutin ang isang tao, dapat malaman mo na sino siya. Opo, tama. Si X o si Y. Gusto nilang magkaroon ng parang investigasyon kung sino nagpapatay kay Ninoy. Pero, gumawa sila ng tinatawag na Agrava Commission. Yes. Ang mga miyembro po ng Agrava Commission ay mga retired na mga mahistrado ng Korte Suprema. Ito tingnan natin kung sino-sino yung mga pinuno ng Agrava Commission. Yan. Agrava Finding Commission. Yan. Ang pinuno po niya ng chairman ay isang retired. Yan. Na etong
Court of Justice Court of Appeals Justice, Opo. Associate Justice Corazon Juliano Agrava. Yan. That time, may edad na rin siya noon, di ba? Oo. At Opo. ang mga miyembro nito, retired na eh. Kapag Opo, nag-retire may edad ka, na ay siya noon. ano ka na? Matanda na. 70 plus ka na. 70 plus na. Oo. Mm-mm. Ayan, teka, hanapin natin itong Agrava Commission. Opo. Kung sino-sinong mga miyembro nito. Dapat ito ay yung mga kwan talaga. Yung eto. Mga Agrava expert sa Commission. investigation. Ito. O, sige At po, hindi ko sige po. mahanap yung mga miyembro. Si Corazon Juliano Agrava lang ang nandito. Basta, Oh, yeah. natin ang mga miyembro nito. Anyway, Ayan. ito ay may mga miyembro. Kung hindi ako nagkakamali, si Justice Davide yata ay miyembro nito. Teka, hanapin natin ha. Okay. Gayon ko lang kasi naisip yung Agrava Commission kaya hindi ako na ano rito. Corazon. Ito. Okay. Luciano Salazar, Ante Santos, Ernesto Herrera na naging senador ito pagkatapos. Opo. Ito ay chairman ng Trade Union Congress of the Philippines at At TUCT naging pala. justice din. Okay. Dean ng UST College of Law na si Andres Narvasa. Yan pala ang mga Yan ang kilala miyembro. ko, Andres Narvasa pala. Ayun, naging Chief Justice. Opo, So, ibig ko sabihin, yung mga tao ito ay matitinong mga tao. Yan. Well selected talaga. Yun din ang dapat gawin ni Pangulong Marcos. Ngunit ang problema, bakit niya ni-reject yung offer ni Mayor Magalong na siya ang mag-head ng komisyon? Hindi kaya natatakot si Pangulong Marcos dito kay Mayor Magalong sapagkat nakita niya po na noong panahon ng pinaslang yung SAF 44 at nagkaroon ng Board of Inquiry upon the executive fiat of then President Benigno Aquino III Opo. at ang namuno nga nitong PNP Board of Inquiry ay si Magalong, naging finding ay ang may kasalanan kung bakit napatay yung SAF 44 ay walang iba kundi si Pangulong Aquino. Baka And matulad. in spite of all the pressures, Might. Oo. In spite of all the pressures na sinabi sa kanya, pare, wag mo nang ituro si Pangulong Aquino rito. Chief PNP ka na, kaming bahala sa iyo at kaming bahala sa iyo, iha. Yun. Ibig sabihin, Hindi po siya pumayag. hindi, At itinuro pa rin niya sa kanyang report, sinumitin niya ang kanyang report. Sa kanyang report ay ultimately responsible Aquino. ayun lang. Ito naman ay base sa kanyang investigasyon, di ba? Siyempre, alam mo, si Pangulong Aquino, matampuhin yan eh. Para sinabi lamang na siya may kasalanan kaya napatay yung 44, nagalit na. Sobrang ganun. yun. Siyempre naman, mapagbintangan ka ba naman? Attorney talaga, oh. Ano ba yan? Kaya yun ang nangyari at yun po ang naging basihan pati yung report ng Committee on Public Order ng Senado na noon ay chaired by Senator Grace Poe ang naging basihan kung bakit namin dinimanda si Noynoy Aquino kasama si Generals Purisima and Napeñas doon po sa ombudsman. Unfortunately, ang ombudsman po noon ay tao ni Aquino. Si Carpio. Justice Carpio, oo. Hindi, yung babae, Conchita Carpio Morales. Okay. Alam nyo, dahil kaputing kahoy na kaso na destined to fail. Yun. Oh. Oo. Kaya, pinagtakpan si Pangulong Aquino. Kaya yan po ang danger kung kamoting kahoy ang gagawin mong ombudsman, walang gagawin yon kundi pagkatapos ng termino ng Pangulong nag-appoint sa iyo ay ikaw ay pagtatakpan lang at pagtatakpan noon. Kaya nga yan ang buod ng ating pagtutol sa paghirang kay, maaring paghirang kay
Justice Secretary Boying Remulla bilang ombudsman na baka ang gawin lamang niya ay pagtakpan ng pagtakpan si Pangulong Marcos. Okay. So finally, attorney, hindi siya makakapasok na. Hindi natin alam kasi nire-instate yata siya doon sa ah, listahan. So, hindi natin alam. Sana naman ay hindi ma-approve kasi pambihira naman, it's bad enough noon na si Carpio Morales ay ginawang ombudsman at pinagtakpan niya yung mga krimen ni Pangulong Aquino III. Ito, not only ay appointee siya nitong presidente na to, but he is obviously a political animal. Ibig sabihin, politiko siya. Di ba? Opo. Meron siyang party affiliation. Siya, at least si Carpio Morales ay retired na justice ng Korte Suprema. Si Boying Remulla, Secretary of Justice, a political appointee of the current president. Oh, So yun patay yung... tayo dyan. Opo. Yun Kaya nga po sabi yung- ko, wala namang natitirang delikadesa itong mga ito at inonominate pa ang kanilang sarili sa pagiging ombudsman. Alam naman natin na ang role lang ay para pagkatapos ng termino ni Pangulong Marcos ay pagtakpan siya. Ang mangyayari dyan, di ba? There was a time na nangyari po yan na pinagbintangan din yung ombudsman na inappoint lamang para protektahan yung nag-appoint sa kanya even after the term of the appointing power. Yan po yung panahon ni Mrs. Gloria Macapagal Arroyo at yung ombudsman in question was si Merceditas Gutierrez na dati ring Secretary of Justice Opo. ni Pangulong Arroyo. O anong ginawa, di ba? In-impeach siya nung susunod na administrasyon. At nag-resign lamang siya kaya natigil ang impeachment, naging moot and academic. So yun ang aking sinasabi. Oh, Magkaroon tayo ng delikadesa. Alam naman natin kung bakit si Boying eh. Ang problema talagang Freycinet Republic. Oh. Yung marami. Pero Dito attorney, sa bakit ating ganun? bayan. Yung mali na noon, nauulit pa yata ngayon. Bakit ganun? Eh, Wala ho yun ba nga eh. tayong katapusan ng kamalian? Dapat itama na lang yung mali, di ba? O yun nga eh, akala ko nga tatapusin na nitong kasalukuyang administrasyon yung mga sinasabing maling ginawa nung panahon ng kanyang ama. Akala natin i-redeem ni Pangulong Marcos ang kanyang pangalan na Marcos na more than 40 years inupasala, inalipusta ng mga dilawan. Akala ko lahat ng lessons of the past ay natutunan niya. Kanya lang, idolo pala ni Pangulong Marcos, si Gary Valenciano. Ano yun? Kasi yung, hindi, di ba, ano Di yung na kanta ni natuto? Gary na sikat na sikat? Di na natuto. Yan. Pero malay mo, magbago ang ihip ng hangin. Alam mo naman yung Pangulo, nakikinig lang yan. Pero maaari pong magbago siya. Siguro maganda attorney, lahat ng taong bayan, araw-araw manalangin for that. Oo nga, nananalangin tayo, kaya nga, bukod sa panalangin, nagbibigay din tayo ng suhestyon. Tama po. Opo. Makinig siya. Alam niyo, mismo anak na niya ang nagsabi. Siguro naman hindi na niya pagdududahan yung motibo ng sarili niyang anak. Nung sinabi ng kanyang anak na, hindi ang Kamara ang nararapat na mag-imbestiga nitong flood control sapagkat alam na nga natin na may mga sinasabi na dyan nagmula yung problema. So it Opo. has to be an independent commission. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli. Mr. Tama. President, nandiyan ka na rin lang, umiikot-ikot ka if you really want to get to the bottom of this. At when I mean get to the bottom of this, hindi yung literal na siya ay kumuha ng mga divers, yung mga maninisid. Nagpasisid siya to get to the bottom of this. Hindi po yun. Kung sinong may kasalanan talaga. Kasi I'm sure that with a commission or a board of inquiry headed by and composed of men and women of integrity, probity, known honesty, and unimpeachable reputations, magiging madali po na malaman kung sino ang
nasa likuran itong flood control na to. Inumpisahan niyo na rin, Mr. President. Ang ganda na. Di ba sinabi niyo na paganda na yung pangalan niya mahiya uli. naman kayo. Oo. So, Mr. President, maganda na po ito. Ituloy-tuloy niyo na po. Ipakita niyo sa ating mga mamamayan na hindi ito ningas kogon, hindi ito palabas lamang o moro-moro lamang, ngunit ito ay isang honest to goodness na ito ay talagang effort ninyo na mabawasan ang graft and corruption. At alam mo, Mang Jubes, Opo. Mang Jubes tuloy ba yan? Yes, sir. Na misgender pa kita. Oh, okay lang. Ano Okay ba lang. ng Jubes? Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Ito na, naaalala ko na. Oh. Kapag nakuha mo ang formula na ginagamit nitong mga contractor, DPWH, mga ibang tiwaling mga opisyal ng gobyerno dito sa flood gate na ito, alam mo na rin yung mga nangyayari na anomalya sa mga ibang infrastructure projects. Kasi I am very sure may nangyayari rin ganito kay flood control, kay tulay, kay kalye, kay cat's eye, kay rock netting, Ayan. kay building, o kay dredging, o kung ano man. Pati sa mga Okay. supply. Oo, Mga opo. supply. Mamaya. At sa notang yan mga kasama, Ituloy natin yan. itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, yes, sure, Topacio. at kung ano pag-utsurmahan ating oras, Ma'am Jubes. Alas 12:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! Yeah, mga kasama! Yes! Ulit. Take 2. Yeah, mga kasama! Oh, yeah. Nagbabalik po si Atty. Ferdy Topacio at ang Yes Topacio kasama si... Miss Juvie de Guzman, ang At oras. siyempre po sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinambagatong. Pakita mo ang tweet mo! Pakita mo ang tweet mo! Pakita mo ang tweet mo! Pakita mo, tweet mo, uy. Alright, Ma'am Jubes. Yes Ikaw po. na muna. Pagbate, pinapaabot po natin sa ngalan ni Atty. Topacio, syempre, si Atty. Macnil Rante. Hi, Atty. Yan. Atty. Busy-busy. Macnil. Rante! Huwag mo nang ekohan, ha? Josephine, yes. Josephine Salvador, RMC, Rosario Medical Center ng Guagua, Pampanga. Beth Pineda, Bukawe, Bulacan. Mayor Gazo Galvez ng San Ildefonso, Bulacan. Loli Acosta. Mamaya, attorney, isisingit natin yung panawagan ng mga kababayan natin. Cathy Rizzo Peralta. natin yung mga yung mga panawagan nila. Opo. At syempre, Veronica Lim ng Benjamin Construction, Eliza ng RMC Dr. Erica, RMC Secretary, John Samson, Juday Larino, syempre, Mike, naman. Jolin Delara, ang P dito si Ka Joel, ayan, Morena Mangyan, Bambi Puentes, Baby Go ng BG Films, Emerson Obiena, at Jose Ang Jr., ayan, Philippine Masters Athletics International. Back to you, sir. Yan, okay. At syempre ang ating mga YouTubers na napakaraming palagi. Nandito po. Opo. Eto si Loida Dabuet, Norman Alimbong from Davao. Nalagay ko rito yung aking cellphone, nawawala ako sa frame eh. Alimbong talaga. Grabe Eto yung Norman apelyido, no? Alimbong Unique. sa Davao Oriental. Ay Carlos po. Mangasep, good job Yan. daw. At Kenneth Decker, yan. Sir Topacio movie yan, sir, believe me. Hi. Okay, Melvin Pakwan. Opo. Magandang umaga sa mga taga Yes Yo. Good morning. Yes, Oh, Lawrence. yeah. Yes, Sentimos, President Magalong, Vice President Vico Soto. Yan, ang aga Oh. niyo naman mag-tandem. Lahat yan, posible mga kasama. Melda Malyaring. Iyahoy. Opo. Opo. Silang sumusubaybay. Yan. Leo Tenero, shout out from Doha, Qatar. Rico Campo Santo, bravo, yeba daw. Ang Iyahoy. Oo Sosa. naman. Malaking palang tax na kokolekta. Yan. Yun, eto si Noemi Ruth Ravina. Hello po sa lahat. Always listening here in Oman.
Oh man, yan ha. Joseph Arnel Aguilar, Ireland naman siya. Opo. Yan, si Gerald Calzado from Tambalos, Los Crocs Country. Yan, si Mary Obligacion. Good morning din po. Hi. Yan, Mary Salvacion watching from Jordan. Hi. Pabati na yung asawa niya na sa Bureau of Fire Protection Biliran na si Uy. Mildred Salvacion. Mabuhay po Yan. kayo. At si Sol watching from Sydney, Australia. Yan. Ramon nandito. Okay, sino pa man nandito? Nene, Daddy. Buti nakahabol daw siya. Thank you po sa paghabol. Thank Sana you. hindi kayo napagod. Delmat Kaliman, nakahabol din from Korea. At yan po. At siyempre, si Michael Guy, si Rolly Mendetomas, si Cathy Palamo, si Ryan Ang, si Atty. Raul Paras, Atty. Roa Valdez, Atty. Rui Rondain, Doc Rani Reyes, yan. Si, sino pa bang nandyan? Si William Gatchalian, yan. Lagi nandun sa atin. Andrew yes. Cam. Hi. Yan, Willie Keng, Luyan Nas Gamboa. Opo. Yan, si Alex Cruz ng Vinfast. Yan, Jeric and Jerry Chua ng NB10 ay palaging nanonood. Andrew Tan, of course. Oy. Yan. Ayan. Marami Favorite pa namin yan. Sumagot Nasaan na? Words of wisdom. Ay, humabol si Teddy Great at si Lalaine Sagon. Iyon. Maraming salamat po sa inyong paghabol. Si Kat Tirso ba ay meron ng Meron po. words of wisdom? Opo. Sige, ikaw nang maghain Ayan, mula po sa ng kanyang mga makabuluhang mga pananalita sa ating mga followers. Yan po. Yan, siyempre sa ngalan po ni Catirso Peralta, ito po yung paalala niya, walk away from arguments that lead nowhere but to anger. Walk away from people who deliberately put others down. Walk away from failures and fears that stifle your dreams. And the more you walk away from things that poison your soul, the happier your life will be. Give yourself a walk towards joy and the peace of God. Wow. Ayan na. Yan diba? naman pala. Attorney, may panawagan lang po. Isip Yes. lang po natin mula po kay ka Loli. Loli, no? Si Loli. Meron po siyang... Solis. Yeah. Panawagan. Nananawagan ng mga empleyado ng iba't ibang Patay na yun. Ha? Solis Solis. Hindi po. Lolita. Lolita. Tapos, Loli Acosta tapos pala. si Loli. Sabi ko Solis. Sabi mo, oo eh. Ay, sorry. Attorney talaga. Oh. Talagang nasa nowhere to found ka. Okay, isa pa. Take two. Attorney, nanawagan ng mga nanawagan ng mga empleyado ng iba't ibang government-owned and controlled corporations kay PBBM na agad ipatupad yan, sir. Ang ikalawang bahagi ng compensation and position classification system. Alam nyo, attorney, ito po yung upang maisaayos at mapanatili ang benepisyo ng tamang pasahod para sa mga manggagawa ng gobyerno. O gobyerno mismo yung nananawagan yung mga empleyado po dyan. Dapat silang stakeholder dyan eh. Opo. At hindi lang po yan, sinabi ni Naneta Harino Lati, Pangulo ng Land Bank of the Philippines Employees Association, na matagal nang nagsusumamo ang mga tinaguriang government financial institutions para sa pantay na makataong kompensasyon. Simula pa noong pandemya, marami na ho pala sa kanila ang kasama na pumanaw na habang patuloy na naglilingkod sa publiko. Bang masama? Kawawa naman, hindi Natigok naabutan yung na, mga hindi pa benepisyo. nakukuha. Opo. At ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring CPCS2. Giit nila, Tina, siya na rin Executive Vice President ng National Union ng Bank Employees Insurance and Finance Organization. Nag-apila po sila na matagal na nilang ipinaglalaban ng pagbabalik ng kanilang collective bargaining agreement. Alam mo ba ito, attorney? Ayan. Sabi nga po, yung rice subsidy nila, HMO allowance. At mga importante yan. Bakit daw wala? O nawala po eh. At iba pang benepisyo na tinatayang aabot sa 100,000 bawat empleyado. Ganun pala yun. Dapat alamin natin yan. Bakit hindi natin anyayahan? Hindi, tutulungan tayo yan ni PBBM. Matanong natin straight from the horses. Papuntahin na lang natin. Okay, sige. Marites tayo. Dapat yung mga, i-guess natin yan. Opo, sabihin natin kay Ma'am Loli Acosta. Yan, sige po. Acosta ka, sabi ko, tinatanong mo kasi
tinatanong ko kung sinong lolit. Tinatanong ko kung solis. Ako, ang pinakamaganda rito. O talaga, Tony. Alam mo naman magaganda yung ating mga Scary yun, scary. Oo. Of course not. Okay, Tony, back to Anyway. you. Meron pa tayong 4 na minuto. Yun nga nakita mo ba yung parang hindi naman pag-aaway, kundi yung naging konting sagutan sa pagitan ni Representative Toby Chanco at ni Representative Micaela ba yun? Ano ang pangalan nun? Swansing. Aha. Kasi hinihingi kasi ni Toby yung parang kwenta noon sa 2025 budget kung paano naging ganon, sino nadagdagan, sino nabawasan, ngunit wala pa yatang maibigay ang ating mga yung si Swansing, the chairman Oh. yung sa appropriations. Alam niyo, napakagulo na dyan sa House ngayon. Unang-una, hindi lamang dyan, Opo. sa tinatago yung budget noong 2025 na ang daming nagsasabi na pinaka-corrupt, pinaka-masama, pinaka-madumi. Oh my Ang God. budget na pinaka-magulo dahil nga sa dami ng insertions, sa dami ng isiningit. Di Opo, ba? opo. O, pinagtatakpan nila, hinihingi yung kopya. Nasaan ba yung kopya? Sinong nagdagdag? Sinong binawasan? Ayaw namang ibigay, di ba? Sabi ni Toby Chanco, tama naman siya, lahat ng mga kongresista ay entitled doon dahil Congress holds the power of the purse. Sila ang tagapag-ingat ng yaman ng ating bansa. Kasi kanya-kanya, di ba? Opo, Ang opo. ehekutibo ang nagpapatupad ng batas. Yan ang separation of powers, di ba? Opo. Laging sinasabi nila, hindi naman nila naunawaan. Ang Congress ay nagpapatupad, gumagawa ng batas. Hanggang doon lang dapat gumagawa hindi. ng batas lang. Saan nanggaling yung sinasabi nilang power of the purse? Bakit lumabas na ang Congress ang taga-ingat ng salapi ng taong bayan? Dahil sa probisyon sa ating saligang batas na walang public money, walang pera ng taong bayan na pwedeng gastahin, i-spend, unless in accordance with an appropriations law enacted by Congress. Yun. Kongreso lamang, since it is the sole department that can make laws, ang Kongreso lamang ang pwedeng magpasa ng GAA, General Appropriations Act. Ayun. Batas yun kung saan nakalagay doon, ito ang gagastusin sa ganito, ito ang gagastusin sa ganon. Opo. By virtue of its legislative powers, yan ang naging papel ng Congress. Siya ang nag-iingat ng pera ng bayan. Yan. Ayun. Kaya yun po. Pero dapat yan ay transparent. Ngunit, at ano bang oras dyan? Baka iba oras dyan sa oras ko rito 1 minute more. Okay, so by virtue of that, hindi matatakasan ng Congress ang role niya as the guardians. Yung mga congressmen, mga senador natin, ang guardians ng public funds. At kaya tama si Toby Chanco yung sinabi ni Swansing na that is an internal matter. Sabi niya, hindi pwedeng internal yan kahit piso. Basta yan ay pera ng bayan. Dapat yan may transparency, hindi pwedeng internal yan. Ayun. At sa notang yan, mga kasama, ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa balik ng Yes, yo! Topasyo! Topasyo. Ating oras. Alas 11:45 ng umaga! 1, 2, 3. Yeba! Yahoy! Yan! Sama ko nagbabalik ang Yes, Yo, Tomasio, Atty. Ferdy Tomasio, At Juvie de Guzman! Attorney. ating oras, Ma'am Jube. Yes, alas 11:48 ng umaga! Umaga. Yes! Alright. Pero At attorney, as I batiin was muna saying natin. kanina, Batiin muna Oo. natin ang asawa ni yes, sure. Dennis Antenor. Birthday ngayon. bakit? Ano nangyari? Si Ma'am Rene Antenor. Happy Buntis birthday! pa. May addition to the family ba?
Ewan ko lang. Bakit natin binabati? Birthday po. Birthday! Addition, Okay, happy birthday! age lang ang addition. Yan. Ayun, Opo. hindi, wala. Alam mo, talagang tama yan. Dapat talagang sineselebrate ang kaarawan. Birthday. Yes, Kasi, yes. alam mo, scientifically proven yan ha, mas marami kang birthday na i-celebrate, mas mahaba ang buhay mo. Ay, correct naman yan. Naman. Oh, Oo. Malas mo pag hindi ka na nag-birthday. Tapos ka na. Pag hindi ka na nag-celebrate ang birthday, may sina buhay mo. Ayan, syempre naman. Mm. Matik yan, Oo. attorney. Yan, matik yan, matik. Oh, Matik, anyway, tulad ng sinasabi natin kanina, etong ating bababang kupulungan ay napakagulo. At alam mo, may tinatago rin eh. Tama naman. Alam nyo, we always give credit where credit is due. Ano? Opo. Tama yun naman yung sinasabi ni Congressman Sandro Marcos, hindi dapat ang Kamara ang nag-iimbestiga sa sarili niya. Ayan. Kasi ng mga aligasyon na involved ang matataas na opisyal ng Kamara dito po sa floodgate na ito. Mabigat ang aligasyon. At ang nakakatakot dyan, kita nyo po, kanya-kanya ng takipan. Alam nyo, hindi ko nga maintindihan, di ba? May floodgate. Opo. Meron niyang iskandalo tungkol sa flood control. Bakit pumasok, bakit inaagaw nung Committee on Public Accounts ni Congressman Terry Ridon? Alam niyo po, iba po yung Committee on Public Accounts sa Committee on Public Accountability and Good Governance. Yung Ayun. sinasabi nila, Blue Ribbon ng House, di ba? Opo. Kasi, well, ewan ko sa House, ha? I do not want to hazard a guess. Pero I know for a fact, being a veteran of so many senatorial inquiries, Senate inquiries, ang Blue Ribbon po ang kaisa-isang committee sa Senado na may motu proprio powers. Kasi usually, ang start ng legislative inquiry ng mga committee, may magpi-privilege speech o may maghahain ng resolution. Yes. Ask for this committee to conduct an investigation in aid of legislation. Ganon. Opo. Ang Blue Ribbon, by itself, motu proprio. Pwede siyang mag-umpisa ng investigasyon kahit walang privilege speech, kahit walang resolution coming from a senator. Siya mismo, yung mismong committee. Ayun. Ang House, meron din counterpart niyan. Palagay ko, ganun din ha. Kung by analogy, I may be wrong. Pero, ang Blue Ribbon o yung Committee on Public Accountability and Good Governance, Opo. ang dapat may jurisdiction dito sa mga anomalya. Kaya nga, public accountability. Sino bang mananagot? Good governance, absence of graft and corruption. Di ba? Opo. Bakit ba nagsisisiksik yung Committee on Public Accounts? Iba po yung public accounts. Para po sa kaalaman ng ating mga mamamayan, ano? Opo. Yung Committee on Public Accounts, pumapasok po ang jurisdiction niyan kung merong public expenditure na dumaan na po sa Commission on Audit at may audit report na at may problema doon sa audit report. Halimbawa, dinisallow o kinwestiyon ng COA. Kaya nga, public accounts. Yes. Magkaroon ng problema after the COA has made the finding doon sa isang public or government expenditure sa kalang Opo. public accounts. Ayun. Okay. Kapag wala pang ganyan, wala pa pong jurisdiction ang Committee on Public Accounts. It is the Committee on Public Accountability and Good Governance. Magkaiba po yan. Bakit nagsisisiksik si Congressman Terry Ridon? At upon inquiry po, napag-alaman natin na hindi pa pala constituted yan. Committee na yan. Chairman pa lang meron, wala pang miyembro. So, paano nag-a-act ang committee through the chairman? While chairman siya
the committee can only act on majority vote of its members. Kung wala pang miyembro yan, sino nagbo-vote? Mga mumu. Yan ang problema ko dyan sa ginagawa nila. Bakit? Parang pinipreempt yung Committee on Public Accountability and Good Governance. Anong tinatago? Yan ang aking question ngayon. Kaya nga po kami ay nag-press con kahapon. Ayun. There are some people trying to cover up yung problema dyan sa flood control. Kasi baka natatakot sila kung saan dumating o humantong ang investigasyon. Ayun. May kinatatakutan. Iyon, oo. Pero attorney, Sila mabuking. Wala silang taong kinakatakutan. Ang kinakatakutan nila baka ay mabuking. expose yung kanilang mga kurakot. Iyon ang Yun problema. lang, oo. Kaya lahat ng panggugulo, ipinapasok nila tong committee na wala namang jurisdiction dyan. Di ba? Hindi tama yan. Baka, Pinag-aagawan sila ng jurisdiction. Why? Opo. Why? Why, Delilah? attorney, baka naman po, Yes. mabagal lang silang mag-decide. Kasi, minsan kasi ang tao, merong mabilis mag-isip, merong mabagal. Baka napunta naman sa ganong yun. Mabayag. Sa madaling salita. Mabayag, yes. Ano ba yun? Ilocano ba yun, attorney? Bicolano si Terry dito eh. Ano ba yung mabagal sa Bicolano? Sabi mo, mabayag. Tanong natin. Tanong mo nga, Joey. Kaya Tony Joey Lumanggaya kung ano yung mabagal sa Bicolano. Sabi mo, mabayag. Tama naman yun, di ba? Hindi, Ilocano? sa Ilocano yun. Ilocano yun. Kasi Bicol Saro si si Terry dito eh. Baka gusto rin makilala ng husto. O, malay Alin? mo. Kilala na siya eh. O, kilala na Kilala siya. bilang yung miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na tinanggal. Natatandaan mo kasi maluway daw ang mabagal sa Maluway. Bicolano. Hi, mga maluway. Ay, sorry pala. Ba't ako na kaway sa maluway? Mabagal, magdesisyon. Ganun ba Mabayag yun? sa Ilocano, maluway. sa Ayan, Bicolano. maluway. Dapat maluwag. Oo. Iba naman yun. Pero attorney, sayang yung mga moment na imbestiga tayo na imbestiga. Hindi ba pwedeng yung mga problema ayusin natin at magkaroon ng mabilisang solusyon? Total, may pera na naman, di ba? Wala nga katulad nito ha. Oh. Si Recto, warning ng warning. At napakahilig nitong administrasyon na ito na manakot sa Korte Suprema. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, si Ralph Recto nananakot naman sa Korte Suprema na kapag inorderan daw ang gobyerno na ibalik yung kinuha ng gobyerno sa PhilHealth, baka magkaloko-loko daw yung budget. Ano namang klaseng pag-iisip yan? Ikinuha nyo, baka mawarningan nyo. Hindi budgetan ninyo. Ayun. Kung natatakot kayo na, Ibalik. na magkaloko-loko yung budget, hindi sana hindi nyo antimano kinuha yung pera ng PhilHealth. At saka dapat, binudgetan nyo yung PhilHealth. Bigyan sila uli ng 2025, budget. Zero budget yung Tama. PhilHealth mula sa mga sin taxes na tinatawag. Pinapiapin yung PhilHealth. Alam nyo, mga kasama, wag nating patawarin itong kasalukuyang administrasyon na ito kung paano nila binaboy yung ating PhilHealth, yung ating Universal Healthcare Act na dapat po ang nakikinabang yung mga mahihirap na Pilipino. Ngayon, nagkukumahog silang makabawi. Walang ginawa yung Pangulo kundi sabihin, zero balance, zero balance, zero balance. Zero balance saan mo kukunin yan ngayon? Diba? At yung zero balance, hindi naman pala zero balance. Emergency room, hindi covered. Yung basic accommodation lang, ward. Kung hindi nyo kinuha yan, di sana mas malaki. Utang na loob pa pala namin sa inyo na meron kaming ganyang zero balance, mas malaki sana. Sana pati mga emergency, kung hindi nyo kinuha yung PhilHealth, di pati emergency room. Kaya. Pumunta nga kayo sa isang ospital ngayon ng government kung zero balance talaga o kung hindi kayo papakiusapan o sasabihan ng mga doktor, ay sorry po, wala kaming ganitong gamot, bumili na lang po kayo sa labas. Kami pinaglululoko nyo Masakit Ay, yun. nako. Mahirap niyang ganyan. Anyway, bago patuloy ang uminit ang ulo ko ay magbigay dana tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Sino bang host dyan na... Of course, walang iba kundi ang nag-iisang gwapong-gwapo ng Balitang Bayan, Boss Drew Nasino. No. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman.
Kami po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa Kikitil sa inyong mga kasalanan at at titimo sa iyong kaisipan na huwag makiki-apit. Yeba! Yes, yo! Thank you so much, guys. Same time, same Babay place. again. Bukas uli. Bye! Si Mr. Yes Yes Yo.